Magkakaroon tayong 3 point kung paano tayo babangon mula sa pangamba. Una, pray about everything. Pangalawa, think on what is true. At pangatlo, practice what you know. So una, pag-usapan natin kung tayo ay nag-aalala, gawin natin ito. Pray about everything. Palitan mo ng panalangin ang iyong pag-aalala. Simple lang pakinggan, pero ang bigat ng impact nito. Para maintindihan ito ng lubos, basahin natin ang sinasabi ng Filipos 4:6. Huwag tayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang tindi ng statement na ito, hindi ba? Lalo na kung iniisip mo, paano ko pipigilan ang mag-alala? Parang ang hirap naman yan, Kuya Mike. Pero gusto ko ipakita sa iyo kung gaano ka-specific dito si Pablo. Alam mo ba na noong ginamit niya ang salitang mabalisa, ang ginamit niyang Greek word ay merinao. Alam nyo kung anong literal na ibig sabihin nun? Ito ay mapunit o mahati. Parang sinasabi ni Pablo, ang taong may pangamba ay parang nahahati ang isipan. Parang pinupunit ang puso't isip natin sa iba't ibang direksyon. Maaring hinihila ka ng alalahanin mo mula sa nangyari sa iyong nakaraan. O kaya takot ka sa kinabukasan. O stress ka sa mangyayari sa kasalukuyan. Kaya kapag ikaw ay punong-puno ng pangamba, parang hindi ka mapakali. Ang isip mo ay parang dahon na hinipan ng hangin at kumalat sa lahat ng direksyon. Walang focus, walang kapayapaan, at hindi ka makapag-isip ng maayos. Yan ang picture ng isang pusong puno ng pangamba. Kaya nga, alalahanin natin na ang sinabi ni Pablo sa Filipos 4:6, hindi suggestion lang sa atin. Hindi niya sinabi, kung trip nyo subukan nyo na huwag mag-alala. No, hindi rin niya sinabing, baka sakaling gumana, itry nyo, malay nyo. No, hindi. Sinabi niya ito bilang utos. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. At ang mas nakakamangha pa, nilinaw ni Pablo kung gaano kalawak ito. Ang ginamit niyang salitang anumang bagay ay miden. Sa wikang Greek, ang ibig sabihin nito, wala ni isang bagay. Parang sinasabi ni Pablo, walang kahit ano sa buhay na ito ang dapat magdala sa atin ng matinding pangamba o pag-aalala. Grabe, no? Maaaring sinasabi mo, mukhang mahirap yan. Hindi mo naman alam ang sitwasyon ko. Hindi mo maiintindihan kung gaano kabigat ang pinagdadaanan ko. May mga bagay talaga na sobrang laki, sobrang nakaka-overwhelm, at sobrang nakakatakot para hindi alalahanin. Alam mo, kaibigan, tama ka. Pero yan mismo ang punto ni Pablo dito. Ang natural nating reaksyon sa problema ay mag-alala. Pero ang solusyon na sinasabi naman ng Diyos, panalangin, prayer. Ang ibig sabihin, pag may problema ka, may pinag-aalala ka, ang gagawin mo, pray. Manalangin ka. Ibigan, pansinin nyo ang wisdom dito. Hindi sinasabi ni Pablo na hindi tayo kailanman makakaranas ng worry. Normal kasi ito na makakaramdam ka nito. Pero sa halip na manatili sa cycle ng pagkabalisa, sinasabi niyang dalhin natin ang lahat ng iyon sa Diyos. Kaibigan, anong unang reaksyon mo kapag may problema? Problema sa pamilya, trabaho, finances, o kalusugan. Tandaan mo ito. Kapag pinili natin ang panalangin, doon natin mararanasan ang kapayapaan. Ang prayer ay hindi simpleng lumapit lang sa Diyos para humingi. Hindi, mali. Ang prayer na sinasabi ay pagsuko. Kapag nagdadasal ka, sinasabi mo sa Diyos, Lord, hindi ko kaya ito mag-isa. Ikaw ang may hawak ng lahat. So, anong sinasabi ni Pablo sa atin? Palitan mo ang worry ng panalangin. Isurrender mo ang pinag-aalala mo sa Diyos. Magtiwala ka sa Kanya. Ito ang unang hakbang para ang pusong punong-puno ng pangamba ay mapalitan ng pusong punong-puno ng kapayapaan. Ibigan, peace ang resulta ng prayer. Sabi sa susunod na talata, Filipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na
hindi maaabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, matapos mo ibigay sa Diyos ang iyong alalahanin, ay ano daw ang kasunod? Ayon sa talata ay kapayapaan ng Diyos. So kung gusto mo pala ng kapayapaan, ay dapat alam mo na ang prayer ay hindi lang dapat takbuhan kapag hindi mo na kaya, kundi dapat ito ang una mong hakbang sa bawat problema. Alam mo kaibigan, kapag naintindihan mo ito, dito mo mararanasan kung paano kikilos ang Diyos sa buhay mo. Kaya ang tanong ko sa iyo kaibigan, ano ba ang mga bagay na bumabagabag na sobra sa isip mo ngayon? Handa ka bang talikuran ang mga alalahanin na ito at dalhin ito sa Diyos sa panalangin? Kapag ginawa mo ito, maghanda ka kasi si Lord ay handa ding magbigay sa iyo ng kapayapaang hindi mo lubos maiintindihan. And then, pansinin mo, balikan natin yung verse 6 sa talata na sinabi, sa lahat ng mga bagay o in every situation. Grabe, ang ibig sabihin ay walang sitwasyon na napakaliit para ipanalangin. At wala ring sitwasyon na sobrang laki na hindi mo pwedeng ipanalangin. Wala. Ang sabi ay sa lahat ng mga bagay o sitwasyon. Kung ang iniisip mo ay tungkol sa kalusugan mo, budget mo, anak mo, kasal mo, trabaho mo, o kinabukasan mo, ang sinasabi ni Pablo ay dalhin mo lahat yan sa Diyos. Walang exemption. Anumang nararamdaman mo, dapat mong ipanalangin. Kaibigan, ang prayer ay hindi simpleng, Lord, tulungan mo ako. Hindi ito mabilisan o pabigla-bigla. Ang sinasabi ni Pablo na panalangin ay malalim, maingat at may purpose na panalangin at pakikipag-usap sa ating Amang nasa langit. Ibig sabihin, ang panalangin natin ay dapat makita bilang tunay na pakikipagrelasyon sa Kanya. Hindi lang parang emergency hotline kapag may problema, kundi ang pananalangin natin ay malalim ng pakikipag-usap sa Diyos bilang ating totoong Ama sa langit. Kaibigan, ang ganitong klaseng pakikipag-usap sa Diyos ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Ang malalim na pakikipag-usap mo sa iyong Tatay sa langit ang magbibigay sa iyo ng kakayahan na huwag mabalisa. Sabi ni D.A. Carson, the way to be anxious about nothing is to be prayerful about everything. Si Hudson Taylor, isa sa mga dakilang misyonaryo na nagdala ng salita ng Diyos sa China. Alam mo ba si Taylor ay halos magkasakit na sa sobrang anxiety dahil sa bigat ng responsibilidad na dala-dala niya. Iniisip niya kasi kung paano niya mahihikayat ang mga tao na sumama sa kanya sa isang mapanganib at mahirap na buhay bilang missionary sa China. At hindi lang yon, dala-dala niya din ang burden ng buhay ng ibang tao na nakasalalay sa magiging desisyon nila. Parang iniisip niya, paano kung may mapahamak dahil sa misyon na ito? Paano kung hindi ko sila maprotektahan? Ang resulta, hindi na siya makakain ng maayos, hindi makatulog, at para bang hindi na niya magampanan ang mga dapat niyang gawin. Halos kainin na siya ng pangamba. Parang hinihila siya pababa ng lahat ng kanyang iniisip. Kaibigan, nakaka-relate ka ba dito? Yung parang hindi mo na alam ang susunod mong gagawin dahil sa sobrang bigat ng mga nasa isip mo. Pero alam nyo, natuklasan ni Hudson Taylor ang isang bagay na nagbago ng lahat sa kanya. Na-realize niya na ang mga nakakatakot pala na alalahanin ay pwede niyang i-convert sa panalangin. Imbis na magpuyat sa gabi na iniisip kung paano magiging ligtas ang mga missionaries na ito, ay ginamit niya na lang ang oras na iyon sa pananalangin para sa kanila. Sinabi niya, Panginoon, ikaw na ang bahala sa kaligtasan nila. Ikaw na ang magbigay ng proteksyon at provision para sa mga tinawag mo. Siya ay natutong ipagpalit ang pangamba sa pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Pati ang iniisip niyang problema sa pondo o financial provision para sa mga gawain ng misyon ay ipinapanalangin din niya. Ang dating kinakatakot niya ay pinapalitan niya ng specific, malinaw at masinsinang petisyon sa Diyos. At ito ang nakapagpabago sa kanya. Hindi lang siya napalaya mula sa anxiety, pero naranasan niya kung paano tumugon ng Diyos sa bawat panalangin niya. Paulit-ulit na pinatunayan ng Diyos ang kanyang katapatan sa buhay ni Hudson Taylor. Alam mo ba, kalaunan, sabi ni Taylor, the prayer life has become the most real thing in my experience. Napansin nyo?
Kung ano ang dati nagpapabigat sa kanya, yung anxiety na parang pabigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng kapayapaan dahil sa pagtitiwala at pananalangin sa Diyos. Kaibigan, meron ka rin bang Hudson Taylor moment kung saan ang anxiety ay kumakatok sa puso mo araw-araw? Kaibigan, ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin ay dapat nating ipanalangin sa Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos pa din ang may kontrol ng lahat ng bagay na hindi natin kayang kontrolin. Kaya nga, isipin mo ito, ano kaya ang nangyari kung ang mga gabi na ginamit mo sa pag-aalala ay ginamit mo na lang sana sa panalangin, pagtitiwala at pagkakaroon ng divine connection sa Diyos. Kaibigan, ang Diyos ay higit na malaki sa anumang bumabagabag sa iyo. Kagaya ng ginawa niya kay Hudson Taylor, pwede niyang palitan ang mga takot mo ng pananampalataya. Tanda mo ito, ang panalangin ay hindi lang parang backup plan. Ito mismo ang unang hakbang at pinaka-powerful na sagot sa bawat alalahanin mo. So, paano natin i-apply? Una, kilalanin mo ang iyong top 3 anxieties. Ano yung 3 bagay na hindi mo lang basta iniisip pero halos kumakain ng oras mo sa araw at sa gabi? Ano yung mga bagay na dahilan kung bakit ka nagigising ng alas 3 ng madaling araw? O yung bumabagabag sa'yo kahit abala ka sa trabaho? Isulat mo sila, maging malinaw at specific ka kung ano ang mga alalahanin na ito. Ang mahalaga dito ay alam mo kung ano ang dapat mong dalhin sa Diyos. Pagkatapos, dalhin mo sa Diyos ang mga bagay na ito. Kalawa, kapag may pumasok na anxious thought sa isip mo, huwag mo hayaang manatili ito doon o dumami pa ito. Parang mga ibon na pag hinayaan mo, gagawin nilang pugad ng isipan mo. Huwag mo itong pakainin ng panibago pang pangamba. Imbis na hayaan mong magtuloy-tuloy ang takot, gawin mo itong panalangin agad. Kung iniisip mo ay, paano kung mawalan ako ng trabaho? Ang response mo agad ay sabihin sa Diyos, Panginoon, tulungan mo akong manalig na hawak mo ang kinabukasan ko. Tulungan mo ako maging maingat at mapagkakatiwalaan sa trabaho ko ngayon. Napakahalaga ng disiplina na ito na gawing automatic ang equation na ito sa buhay mo. Worry equals prayer. Anxiety equals communication with God. At pag ginagawa mo ito, ang resulta ay kapayapaan. Lalago ang pananampalataya mo dahil sa bawat answered prayer, mas natututo kang magtiwala sa Diyos. At higit pa doon, nagiging patotoo ka din ng kabutihan ng Diyos sa ibang tao. Kaya nga, itigil mo na yung pagiging worry expert at simulan mo ng maging prayer warrior. Stop rehearsing your problems and start releasing them to God. Pray about everything.